Ano ba ang kailangan ninyo sa amin, ha? Patay na si Lolo Gardon dahil sa inyo. Kaya ano pa bang gusto ninyo? Simple lang. Kunin ng mga pagkain namin ngayong gabi. Wala pang nakatungtong sa teritoryo namin na nakaligtas ng buhay. Magkakamatayan muna tayo bago nyo magawa sa amin ang gusto nyo. Sa hirap ng buhay, malamang magagawa mo ang hindi dapat na gawin maski mahigpit pang ipinagbabawal ito. Basta't alam mong tama ay hindi ka magdadalawang isip na subukin ang paraan na yon. Gaya ng ginawa namin ng kapatid kong itago na lamang natin sa pangalang Marga na minsang nalagay sa bingit ng kamatayan kagaya ko dahil sa pabara-barang desisyon. Ako nga pala si Elisa at ito ang kwentong ibabahagi ko. Grabe ate no, napakahirap talagang magtinda ng kakanin basta buwan ng Enero. Paano na tayo ngayon? Ano ka ba Marga? Huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Makakabenta din tayo maya-maya lang. Ang trabaho ko pala ay gumawa at magtinda ng kakanin. Kasama ko lagi ang kapatid kong si Marga, lalo na nang iwan kami ng aming ama at sumama sa ibang babae. Si nanay naman ay sumakabilang buhay na rin dahil hindi nakayanan ang depresyon nang iwan kami ni tatay. Mabuti na lamang at naipamana muna ni nanay ang kanyang recipe sa pagluluto at kung paano magluto ng masarap na kakanin. Marami din naman kaming mga suki sa palengke, pero may mga buwan talaga na matumal ang benta. Gaya na lamang ngayong buwan ng Enero, kasi katatapos lang ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sabayan pa ng buwan ng Pebrero at Marso. Itong 3 buwan na ito ang tinatawag na buwan ng krisis. Para hindi mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob si Marga, sinasabihan ko na lang siya na makakabenta din kami maya-maya. Napangiti na lamang din ng pilit ang kapatid ko, pero halata sa kanyang paglalakad na pagod na siya. Uy, Elisa, kumusta ang benta? Malakas ba? Matumal nga eh. Halos hindi pa nakakalahati ang nabibentang kakanin sa bilao ni Marga. Sa akin naman wala pang bawas. Ganun ba? O sige, bibiliin ko na yung isang bilao para naman makauwi na kayo. Magkano ba? 500 na lang. Kung kukunin mo pa ang kay Marga, bibigyan pa ulit kita ng discount. 700 na lang lahat. Ganun ba? O sige, kukunin ko na. O heto, 1,000 ha. May sukli pa akong 300 dyan ha. Kuya Don, may gusto ka po ba sa ate ko? Ha? Hoy Marga, kung ano-anong sinasabi mong bata ka. Don, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Ganyan talaga yan eh. Walang preno ang bibig kaya sasabihin talaga kung anong gusto niyang sabihin. Ayos lang Elisa. O, paano? Bukas ko na lang isoli mga bilaon nyo ha. Uuwi na ako. O sige, salamat ha sa pamamakyaw mo ng paninda namin. Halika na Marga. Umuwi na rin kami ng kapatid ko para makapagpahinga. Dala ng matinding kapaguran ay nakatulog pa nga si Marga. Ako naman ay pumunta ng kusina para magluto ng aming hapunan. Hindi ko na muna ginising ang kapatid ko para makapagpahinga ng mabuti. Pagkatapos kong magluto, ay doon ko pa lamang ginising si Marga. Sinabihan ko na maglinis na muna siya ng katawan bago humarap sa mesa. Ate, ano pong ulam? Yung tira nating talong kahapon, tinorta ko. Wow! My favorite! Paborito talaga ni Marga ang mga gulay, lalong-lalo na ang talong. Maski araw-araw na ganun ang ulam namin, ay hindi siya nagsasawa. Oh, dahan-dahan naman bunso. Aba, daig mo pang may kaagaw ah. Ang sarap kasi ng pagkakaluto mo ate eh. The best ka talaga, kuhang-kuha mo ang luto ni nanay. Napansin ko ang unti-unting paglungkot ng mukha ni Marga. Katulad ko, tiyak na miss na din ang kapatid ko si nanay. Huwag ka nang malungkot dyan.
Alam mo namang nasa piling na ni Lord si nanay eh. Mabuti nga doon hindi na siya nahihirapan pa. Kaya kumain ka na dyan at pagkatapos mamamasyal tayo nang makapaglibang naman tayo at hindi puro trabaho. Talaga ate? Yay! Nasa edad na 18 na ako noon at si Marga naman ay 15 pa lamang. Pero kung pagmamasdan ng aming mga katawan, mukha nang lagpas 20 dahil bata kami pareho sa trabaho. Kung hindi lang sana mahaba ang buhok namin at may itsura kapag nakapaglinis ng katawan, mapagkakamalan kaming lalaki dahil sa may mga muscle kami sa braso. Maliban kasi sa pagtatrabaho, nagsasanay din kaming madalas ng kapatid ko sa pagsuntok at pagdepensa upang maprotektahan naman namin ang aming mga sarili kapag may nagtangkang bumastos sa amin o hindi kaya gumawa ng masama. Pareho kaming babae at walang kasamang lalaki sa bahay. Kaya nararapat lang na matutunan namin ang estilo sa pakikipaglaban para magamit namin sa oras ng kagipitan. Tutal, ako naman ang nagluto, ikaw naman ang maghugas ng pinagkainan natin, Marga. Oy, daya naman. Huwag ka nang magreklamo. Dalian mo dyan at mamasyal na tayo. Dahil sa sinabi kong yun, ay ginanahan sa ginagawa ang kapatid ko. Mabilis lang niyang natapos kaya kaagad din kaming gumayak. Sobrang saya ang makikita kay Marga nang makarating kami sa bayan kung saan may perya. Nakatanaw lang siya na namamangha sa mga rides na Chubibo, Caterpillar at iba pa. Hanggang sa napunta kami sa tinatawag na running light. May baon naman akong barya at sa pangatlong beses na taya ni Marga, nanalo siya ng chichirya. Sa simpleng kaganapang yun, kitang-kita ko sa kapatid ko ang labis na kaligayahan. Pero kaagad ding naalis ang tuwa ko nang maisip ko ang kasabihan ng matatanda na kapag sobra-sobra ang nararamdamang kasiyahan, ay may kaakibat itong kalungkutan. Halos umagahin kami kakapasyal. Sa katunayan, pag uwi namin, diretso na kami sa paggawa at pagluto ng mga kakanin na ibebenta namin mamayang paglabas ng araw. Parang lantang gulay ang kapatid ko habang naghihimay ng giniling na bigas. Halos hindi niya maidiin ang mga kamay niya dahil sa puyat. At dahil sa awa ko, pinapasok ko na lang siya sa kwarto para matulog. Mabuti na lang at sanay ako sa puyatan, kaya nakakaya ko ang mga ginagawa ko ng normal lang. Pagputok ng araw, ginising ko na si Marga para umpisahan na ang pagtitinda. Humigop lamang kami ng tag-1 tasang kape saka kami lumarga. Inabot na kami ng 12:00 ng tanghali ay iilang piraso pa lamang ang aming nabibenta. Dahil sa pagkabagot ni Marga, dahil walang lumalapit na bumibili, nasabi niya sa akin ang isang ideya na nagpalaki ng aking mga mata. Sinabi niya na sa kabilang daan kami magpunta para sa kabilang baryo kami magtinda. Sinabi ko naman na hindi pwede dahil iniilaga ng baryong yun dahil sa masamang balitang nakapaloob doon. Ang kaso, habang nagpapaliwanag ako, ay bigla na lamang nawala si Marga. Pagtingin ko sa kanya, ay medyo malayo na siya at binabagtas na ang kabilang daan, papunta sa baryo kung saan sinasabing may mga nakatirang aswang. Pilit ko siyang hinabol pero sinasadya din niyang bilisan ang paglalakad. Hindi naman ako pwedeng tumakbo at baka matapon ang bitbit kong kakanin. Wala na akong nagawa para pigilan si Bunso, kaya sinundan ko na lamang siya. Ganon talaga minsan ang kapatid ko. Gagawin ang gusto at hindi nagpapapigil minsan. Habang papasok kami sa baryo, isang matandang lalaki na may tungkod ang sumalubong sa amin. Hindi pa man kami nakakapagsalita at nasasabi ang sadya, ay nauna na itong bumigkas. Alam niyo ba ang pinapasok yung lugar ha, mga bata kayo? Gusto niyo bang mapahamak? Hindi kami nakasagot ni Marga. Nagkatinginan lang kami sa isa't isa ng makahulugan. Lolo Gardon, baka may bisita po kayo ha. Baka naman pwedeng makipagkilala sa kanila.
Hindi pwede. Mga apo ko sila. Kaya't lubayan niyo sila kung ayaw niyong ako ang makaaway niyo. Elton, maghanap na lamang kayo ng iba. Huwag ang mga apo ko. Sige po. Kayo ang bahala. Ngumiti pa ang binatilyong yon sa matandang nagngangalang Lolo Gardon nang may ibig sabihin bago ito umalis. Sige na, pumasok kayo sa bahay. Madali kayo. Bago pa kayo mapansin ng iba. Ay nako, rarayumahin ako sa inyong mga bata kayo. Maski hindi namin alam ni Marga ang nangyayari, ay sumunod na lamang kami sa pag-akay sa amin ni Lolo Gardon. Mabilis din niyang isinara ang pinto ng kanyang bahay, saka binaliktad ang walis tingting na nakasandal sa dingding. Ano bang nakain ninyo? At napadpad kayo dito sa aming baryo? Sa katunayan po, Lolo Gardon, ito kasing kapatid ko eh. Nagpumilit na magtinda kami ng kakanin dito sa baryo ninyo. Hindi nyo ba alam ang lihim ng aming baryo, ha? Mabuti na lamang at natunugan ko ang pagpunta niya rito. Dahil kung hindi, at si Elton ang unang nakaengkwentro nyo, ay tiyak na hindi na kayo makakaligtas pa. Tinanong ko naman kung sino ba si Elton at bakit gano'n na lamang ito kasikat sa baryong yon. Huminga muna ng maluwag si Lolo Gardon, saka ako sinagot. Si Elton ay anak ng tinaguriang reyna ng mga masasamang nilalang na si Mina. Kinikilala ang binatang yon na isang prinsipe. Sa lahi nila ay silang mag-ina ang tinitingala ng lahat. Takot siyang bagain ng mga tao sapagkat lahat ng kaaway na rito ay nakikita na lamang kinabukasan na nililigo sa sariling dugo na wala ng mga lamang loob at malamig ng bangkay. Nagsitayuan pareho ang mga balahibo namin ni Marga. Hindi namin akalain na ganun pala kalala ang sitwasyon sa baryong yon. Kaya pala pinangingilagang puntahan ito ng karamihan. Huwag kayong mag-alala. Papakyawin ko na lamang ang lahat ng paninda ninyong kakanin. Pero sa isang kondisyon ha. Kumuha kayo ng lana dito sa baon ng nyog at ipahid ninyo ito sa katawan ninyo upang hindi kayo maamoy ng mga aswang. Lolo Gardon, mawalang galang na ho ha. Bakit parang ang dami niyo pong alam tungkol sa mga aswang? Dahil isa akong albularyo. Sa tingin nyo ba kung ordinaryong matanda labang ako? Wala akong kaalaman sa mga karunungan tulad ng panggagamot, paggawa ng pangontra at marunong lumaban sa mga aswang. Papakinggan ba ako ni Elton kanina? Paniguradong hindi. Dahil gaya ng sabi ko, prinsipe siya at anak ng kinakatakutang reyna. Ang reyna ng mga aswang. Muling nagsitindigan ang mga balahibo namin ni Bunso. Nagyakapan pa kami sa isa't isa para pakalmahin ang aming sarili. Makaraan lamang ng ilang minuto ay muli na naman naming narinig ang boses ng binatang si Elton. Sumisigaw ito mula sa labas ng bahay. Lolo Gardon! Baka po nagbago na ang isip ninyo. Mapapalagpas pa naman namin itong pagpapahiya mo sa akin kanina. Yun ay kung ibibigay mo sa amin ang dalawang babaeng itinatago mo. Wala na sila rito. Kanina pa sila umalis. Maski halughugin nyo ang loob ng aking bahay, wala na kayong makikita pa. Hindi ko alam kung bakit ganon ang sinasabi ng matanda sa mga nasa labas. Pero ang alam ko lang, seryoso ito sa kanyang mga sinabi. Nag-utos naman si Elton ng mga normal na tao na tagasunod niya para halughugin ang buong bahay. At doon nila nakumpirma na wala na sina Elisa at Marga. Sa oras na malaman ko na ikaw, matanda ka, ang tumulong sa kanila para makatakas. Manda ka kay Inang Reyna dahil isusumbong kita. Hindi ako natatakot sa inyo. Matanda na din naman ako, kaya ayos lang na makipagpatayan ako sa inyo.
Anumang oras ay nakahanda ko sa inyong pagsalakay. Hindi ko alam kung bakit hindi kami nakita ng mga taong naghalughog ng bahay ni Lolo Gardon. Nasa isang sulok lang naman kami nakatayo ng kapatid ko. Doon ko napatunayan na hindi talaga basta ordinaryong matanda lamang ang tumutulong sa amin, kung hindi isang malakas na albularyo. Pagkatapos iduro-duro ni Elton ang matanda, ay umalis na rin ito kasama ng kanyang mga alagad. Nang makalayo ang mga ito, ay saka kami ulit binilangan ni Lolo Gardon. Kailangan nyo nang umalis dito bago pa mawala ang bisa ng lana na ipinahid ninyo sa katawan ninyo. Kayang-kaya ko naman silang labanan pero matanda na ako. Kaya gusto kong makasiguro na ligtas kayong magkapatid maski na matalo nila ako. Sige na, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Maraming salamat po sa kabutihang ipinakita niyo sa amin, Lolo Gardon. Utang namin sa inyong mga buhay namin. Yumakap muna kami kay Lolo Gardon bago kami tuluyang lumabas at umalis ng bahay. Maski ang mga taong nakakasalubong namin ay hindi kami nakikita. Magkaganon man ay hindi pa rin maialis sa amin ang mahintakutan, lalo pat napatunayan na namin ni Marga na totoo ang mga aswang. Sakalang kami nakahinga ng maluwag ng aking nakababatang kapatid. Nang makauwi kami ng bahay, lumaki kaming walang kuryente at tanging gasera lamang ang ilaw sa gabi. Wala kaming kapitbahay dahil nasa gilid ng gubat kami nakatira. Sanay na kami at walang takot kaming namumuhay sa ganoong sistema. Pero sa mga sandaling yun, ay tinubuan kami ng hilakbot sa katawan. Ate, natatakot po ako. Baka po matunto nila tayo dito at gawa ng masama. Hindi naman siguro, bunso. Basta magdasal lang tayo at manalig sa Panginoon. Mababait naman tayo, hindi ba? Kaya tiyak na hindi niya tayo pababayaan. Tanging pagtango lamang ang naisagot sa akin ni Marga. Nahalata sa itsura niya ang matinding takot, lalong-lalo na sa mga mata niya. Niyakap ko na lang ang kapatid ko dahil sa awa ko sa kanya. Sa mabilis na paglipas ng oras hanggang sa sumapit na ang gabi, bigla na lamang may masama akong kutob na naramdaman. Napakalma ko na rin si Marga at kakain na sana kami nang biglang may kaluskos akong naramdaman mula sa labas. Hindi ko ipinahalata sa kapatid ko ang narinig kong yon at baka bumalik na naman ang trauma niya kanina. Pero sa hindi inaasahan na sumunod na nangyari, isang sigaw na pamilyarang boses sa aming pandinig ang umalingaw-ngaw at tila nahihirapan. Elisa! Marga! Saklolo! Tulungan ninyo ako! Ate, si Lolo Gardon ba yun? Oo, Marga. Kahit na anong mangyari, dito ka lang sa loob, ha? Titignan ko lang sa labas si Lolo Gardon. Baka napapano na siya. Hoy, inuulit ko, dito ka lang. Opo ate, mag-iingat ka. Tinanguan ko lang si Marta tanda ng aking pagsagot. Saka mabilis na lumabas ng bahay. Sa may hindi kalayuan, ay nakita ko si Lolo Gardon na nakaupo sa isang sulok. Hawak-hawak ang tiyan at ang kanyang mga kamay ay may bahid ng sariwang dugo. Lolo Gardon, anong nangyari sa inyo? Bakit may sugat kayo? Kung maaari, Elisa, ay pakidala muna ako sa bahay ninyo. Pwede ba? Masyado kasing delikado dito sa labas. Hindi na ako sumagot at piniling alalayan na lamang si Lolo Gardon para akayin papuntang bahay. Kaagad din namang kumuha ng tubig si Marga saka inabot sa matanda. Pagkainom ay huminga muna ito ng malalim saka nagsalita. Sa tingin ko hindi na ako magtatagal pa mga ineng. Kaya kunin niyo ang 2 medalyong ito na matagal ko din ginamit para protektahan ang aking sarili. May birtud na mga medalyong yan na bibigyan kayo ng ibayong lakas para lumaban sa mga aswang. Matanda na ako at marupok na ang mga buto ko.
kaya hindi ko na kaya ang kanilang lakas. Pero Lolo Gardon, hindi namin alam kung paano gamitin ang mga medalyong to. Kaya hindi ka pa pwedeng mamatay. O nga po. Gustuhin ko man mga iha, pero hindi ko na kaya. Huwag kayong mag-alala. Isuot niyo lang sa leeg niyo ang mga yan at sila nang bahalang gumabay sa inyo. Huwag niyong hubarin ng mga yan kapag nagawa niyo na silang ikwintas. Hanggang dito na lamang ako, mga apo. Nag-iyakan kami ni Marga ng mga oras na yon dahil maski iilang oras pa lang naming nakikilala si Lolo Gardon ay napakalapit na ng kalooban namin dito. Dahil na rin siguro sa sobrang kabaitan niya at pagmamalasakit sa amin, kaya ganun na lamang kasakit sa aming magkapatid nang lumapaypay ang kanyang ulo. Natigil lamang ang pagluluksa namin ni Bunso nang makarinig ulit kami ng mga kaluskos sa labas. Pero mga kakaiba na. Marami at nakakatakot ang aurang kaakibat nun. Magandang gabi sa inyo, magagandang dilag. Alam namin na nandyan ang matandang si Gardon, pero wala kaming pakialam kung itatago niyo siya sapagkat kayo ang sadya namin. Ano ba ang kailangan ninyo sa amin, ha? Patay na si Lolo Gardon dahil sa inyo. Kaya ano pa bang gusto ninyo? Pilit kong tinapangan ang aking sarili sa sitwasyon namin yon ng kapatid ko. Ayaw kong ipakita sa kanya na naduduwag na rin ako at baka mas lalo siyang panghinaan ng loob. Simple lang. Ang kunin ng mga pagkain namin ngayong gabi. Wala pang nakatungtong sa teritoryo namin na nakaligtas ng buhay at hindi namin ginagawang hapunan. Kaya lumabas na lang kayo dahil wala naman din kayong magagawa kumpara sa lakas nabig mga aswang. Magkakamatayan muna tayo bago nyo magawa sa amin ang gusto nyo. Sinenyasan ko si Marga na isuot na rin ang hawak niyang medalyon na ibinigay sa amin ni Lolo Gardon bago ito namatay sa aming harapan. Nagmistula namang pipi na sumunod siya sa akin. Nagkatinginan pa kami nang bigla na lamang may kung anong enerhiyang kakaiba ang dumaloy sa aming mga ugat sa katawan. Mainit na malamig sa pakiramdam, ngunit nakakaginhawa. Nawala din na parang bula ang takot sa puso at isipan namin. Hanggang sa tila nabusog kami sa natanggap naming biyaya ng bertud na galing sa medalyon ni Lolo Gardon. Hanggang sa hindi na rin nakapagpigil sina Elton at ang mga kasamahan nitong mga aswang. Isa-isa nilang sinira ang bintana ng aming bahay. Hinawi na parang baliwala sa kanila ang mga dingding na gawa sa pawid gamit ang matatalas nilang mga kuko. Seryoso lang kaming nakatayo ni Marga na walang imik sa isang sulok hanggang sa nagbanggaan na ang aming mga mata. Dito na sumiklab ang sagupaang kanina pa namin inaasahan. Dahil sa maraming taong pagsasanay sa pagdepensa, napakinabangan din namin yun ni Marga sa mga aswang na kasalukuyan naming nilalabanan. Nagulat naman si Elton at hindi makapaniwala dahil nakakasabay kami sa mga tauhan niya. Ramdam ko ng mga sandaling yon na isa na akong ganap na mandirigmang may tangan na bertud. Alam kong ganun din ang pakiramdam ng kapatid kong si Marga dahil ang takot niya kanina na nakita ko sa kanyang mga mata ay napaalis na parang bula. Puro katapangan na ngayon ang rumirehistro sa kanyang aura na handang-handa na at buong tapang na lalabanan ang mga aswang. Marga, mag-iingat ka! Oo ate, wala kang dapat na ipag-alala. Napakadali lang naming talunin at pabagsakin ang mga aswang na nakakasagupa namin. Ibinabalibag, sinisipa ng malakas sa dibdib, pinipilipit ang mga kamay hanggang sa mabali, at pinapalagutok ang kanilang mga leeg hanggang sa mapigtas ang mga ugat nila, sanhi ng dilat mata nilang kamatayan. Huwag niyong tigilan ng mga yan! Lusubin niyo sila! Pero mas lalo kaming hindi nagpatinag ni Marga nang mapansin naming kaunti na lang ang kanilang bilang. Wasak na rin ang bahay namin
dahil sa pagkakatalsik ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng labanan ay kakaunti na lamang ang bilang ng mga kalaban. Napangisi kami ni Marga, saka muling naghanda. Ano, Elton? Kaya niyo pa ba? Iniinis ko talaga si Elton para masira ang kanyang konsentrasyon. At yun na nga ang nangyari. Kasama ang natitira niyang mga alipores ay nagsisuguran ang mga ito. Mabilis naman kaming sumalubong sa kanila. Gaya ng mga nauna, pati si Elton ay parang pinaglalaruan lang naming labanan. Sa huli ay pati siya, kinitlan namin ang buhay. Pero ang isa sa mga ito ay mabilis na kinuha ang bangkay ni Elton at ang sumunod na nangyari ay hindi namin inaasahan. Bigla na lamang kasi itong tumalon ng pagkataas-taas at pagkalayo-layo sa kinaroroonan namin ni Marga upang tumakas. Hahabol pa sana ang kapatid ko, ngunit pinigilan ko siya. Wag na, Marga. Kailangan na lang nating paghandaan. Ang mas malaking laban ang magaganap. Anong ibig mong sabihin, ate? Natatandaan mo ang sinabi ni Lolo Gardon na ina ni Elton, si Reyna Mina? Sa tingin ko, kapag nalaman niya ang masamang nangyari sa anak niyang prinsipe, tiyak na magwawala yon. Kaya ang mabuti pa, paghandaan ulit natin ang paglusob nila. Sa ngayon, ilibing muna natin ang katawan ni Lolo Gardon para naman kahit na papano, magkaroon siya ng disenteng libing. Bumalik ang malungkot naming aura dahil sa nangyari sa matandang nagligtas sa aming buhay. Pinagtulungan naming binuhat ang katawan ni Lolo Gardon, saka dinala sa likod ng bahay at doon inilibing. Pagkatapos ng aming ginawa, ay sumunod kong narinig ang boses ng kababata kong si Don. Elisa! Marga! Tao po! May nangyari pa sa inyo dyan? Sunod-sunod niyang sinabi kaya naman pinuntahan ko na siya. O Don, anong ginagawa mo ng ganitong oras dito sa bahay? Isasauli ko lang sana itong mga bilaon na hiniram ko. Kaso, mukhang binagyo ang bahay niyo eh. Ano bang nangyari? Hindi ka na dapat nagpunta dito, Don. Masyadong delikado ang sitwasyon. Naku naman oh. Hindi ko masabi-sabi sa kanya ang nangyaring labanan. Wala din siyang makitang bangkay na mga aswang dahil pagkatapos mamatay na mga ito ay nagiging abo na sila at kinukuha na ng hangin upang isaboy sa paligid. Maliban kay Elton na hindi naging abo. Ganun siguro kapag mataas na uri ng aswang ang iyong pinanggalingan. Maya-maya pa, muli na naman kaming nakarinig ng mga kaluskos na papalapit sa amin. Hindi lang yon. Dahil may kasama pa itong pagaspas ng tila malalaking ibon, sigurado ako na sina Reyna Mina na ang paparating. Marga, Punso, ilayo mo muna dito si Don. Masyadong mapanganib sa kanya ang abutan siya ng mga aswang dito. Oo ate, masusunod. Teka. Ano ba talaga nangyayari? Anong aswang pinagsasabi niyong magkapatid ha? Nakadroga ba kayo? Saka ako na ipapaliwanag kuya Don. Sa ngayon sumama ka muna sa akin habang hindi pa huli ang lahat. Pero... Malakas kong hinampas sa batok si Don upang mawala ng malay. Humingi na lamang ako ng pasensya sa ginawa ko. Walang kahirap-hirap siyang binuhat ng kapatid ko upang ilayo doon. Payatot kasi si Don. Dagdagan pa na may bertud ang kapatid ko. Sino ang lapastangang pumatay sa anak ko? Sino? Ako! Dahil gusto niya kaming kunin ng kapatid ko para patayin at kainin. Wala akong pakialam sa rason mo. Pinatay mo ang anak kong prinsipe, kaya dapat lang din na mamatay ka! Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga aswang na kasama ni Reyna Mina. Sabay-sabay nila akong inatake. Ako naman ay muling pumorma. At gamit ang hawak kong pala na siyang pinanghukay ko sa naging libingan ni Lolo Gardon, hinahataw ko ang sinumang nakakalapit na kalaban sa akin. Bakal ang hawakan ng palang hawak ko at halos mabaliko yun dahil sa malakas kong pagkakahataw sa mga aswang. Patagilid ko itong ginagamit at sa leeg ko sila pinapatamaan.
Mabilis na nabubuwal sa lupa ang natatamaan ng aking kakaibang sandata. Pero nang mabali ito, doon ko na ginamit ang pisikal kong lakas at abilidad sa pakikipaglaban. Gaya ng naunang pangkat ni Elton, binabalian ko ng leeg ang mga nakakasagupa ko hanggang sa bumagsak ang katawan sa lupa. Mas lalo namang nagpuyos sa galit si Reyna Mina dahil sa hindi pabor sa kanya ang kaganapan. Dagdagan pa na nakabalik na ang kapatid kong si Marga, kaya mas lumakas ang aming puwersa laban sa kanila. Makikita sa ikinikilos ng mga aswang na napipilitan na lamang silang lumaban dahil sa utos ng kanilang reyna. Si Marga naman ay tila naging mainipin sapagkat hindi na niya hinihintay pa ang mga aswang na maunang gumawa ng pag-atake. Siya na ang gumagawa nun. Dalagita ang kapatid ko, pero parang matured na siya ng mga sandaling yun. Mayroon na siyang sariling pag-iisip at hindi na gaya ng dati na nakadepende lang siya sa desisyon ko kung tama o mali ang kanyang gagawin. Muli kaming nagwagi ng kapatid ko. Tanging si Reyna Mina na lamang ulit ang natitirang buhay sa aming mga kalaban. Makikita sa mga mata ng Reyna ang nag-aapoy nitong galit sa aming magkapatid. Tinatawanan lang siya ng kalmado kong kapatid na si Marga hanggang sa pati ako ay nadadala para matawa. Kung sa palagay ninyo ay sa inyo na ang panalo, yan ang malaki ninyong pagkakamali. Dahil habang naririto ako, buhay na buhay, ay huwag kayong pakasisiguro. Baka umayon sa akin ang swerte at kayo naman ang malasin. Hindi pa hihintulutan ng langit na umayon sa kasamaan ng swerte, Reyna Mina. Ihanda mo na lamang ang sarili mo sa mapait mong kamatayan. Pinaatras ko si Marga upang manood. Nakapagdesisyon kasi ako na kami lang dalawa ng Reyna ang maglalaban. Hindi naman tumutol si Bunso. Sinabihan na lamang niya ako na mag-ingat. Nginitian ko na lang ng malapad si Marga, saka ko na hinarap si Reyna Mina. Napakatalim ng kanyang mga matang tumitig sa akin. Hindi naman ako nagpatalo. Tinaliman ko rin ang titig ko sa kanya. Nauna siyang gumawa ng pagsugod gamit ang kanyang matatalas na pangil at kuko. Ako naman ay umiiwas muna at naghihintay ng magandang pagkakataon para pakawalan ang aking kamao. Nang makasilip ako ng butas, ay doon ko na buong lakas na pinakawala ng aking malakas na suntok. Tagumpay ko namang naipatama yon sa panga ni Reyna Mina. Bahagya lamang siyang nahilo pero agad ding nakatayo. Numistansya muna ako saka gumawa ulit na magandang anggulo para salubungin ang kanyang pag-atake. Nagngit-ngit siya sa galit na sinugod ako sa pangalawang pagkakataon. Mas bumilis ang kanyang mga pagkilos pero syempre, nabigla man ako ay hindi pa rin ako nagpatalo. Mas binilisan ko rin ang kilos ko. Nang mahawakan ko siya sa buhok, malakas ko siyang iwinasiwas at ibinalandra sa lupa. Tatayo pa sana siya, pero inapakan ko siya ng malakas, nang paulit-ulit sa kanyang muka, hanggang sa madurog ang kanyang bungo at sumambulat ang utak niya sa lupa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang napakabrutal na bagay na yun sa isang aswang. Pero isa lang ang alam kong kasagutan. Galing sa bertud ng medalyon ni Lolo Gardon, ang malakas na loob kong yon. Napasigaw pa si Marga ng tagumpay dahil sa pagkapanalo ko sa laban. Natapos ang gabing yon na nabura naming magkapatid ang kinatatakutang lahi ng mga aswang sa aming lugar. Kinabukasan, dumating ulit si Don para tumulong sa pag-aayos ng nasira naming bahay. Naipaliwanag na din ni Marga sa kanya ang buong nangyari at naintindihan naman niya yon at inilihim sa lahat. Ang tapang mo talaga, Elisa. Sa pagharap man sa hamon ng buhay at pakikipaglaban sa mga aswang, ay nagagawa mo para lang sa kapatid mo. Iba ka talaga. Ang swerte ko balang araw, ha? Nabilaukan ako sa sinabi niya. Kasalukuyan kaming nagmemeryenda ng kakanin na gawa ko ng mga oras na yon. Anong sabi mo doon? Ulitin mo nga. Naggalit-galitan kong sigaw pero ang totoo, kinikilig din ako. Ayoko lang ipahalata.
Ate, ang sabi niya, may gusto daw siya sa'yo at balang araw pakakasalan ka niya. Uy, Marga, ano ka ba? Hindi ganyan ang pagkakasabi ko ha. Salbahing bata ito ha. Kung ano nung sinasabi. Mamaya maniwala ang ate mo eh. Ligawan ko talaga yan. Ah, ganun ah? Kinurot ko sa ilong si Don. Aray ko, ang sakit naman Elisa, ano ka ba? Tama na. Uy, bagay sila. Isa ka pa eh. Halika nga dito. Ate, nagbibiro lang ako. Ate! Puno ng tawanan ang bagong gawa naming bahay. Aminado ako na may gusto din ako sa kababata kong si Don. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Bukod sa mabait at matulungin siya, gwapo pa, payatot nga lang. Pagkatapos nga ng araw na yon, ay niligawan niya ako. Ako naman, tumuon muna sa negosyo naming kakanin ng kapatid ko. Sinuwerte din kami at unti-unting nakaipon ng malaking pera para magpagawa ng sariling pwestong pagtitindahan ng aming mga paninda. Mas lumago pa ito habang tumatagal. Doon ko na sinagot si Don dahil habang nanliligaw siya, tumutulong din siya sa amin ni Marga sa negosyo nang walang hinihinging kapalit. Kaya mas lalo kong nahulog sa kanya. At sa huli, nagpakasal na rin kami. Wala din kasing pagtutol ang mga magulang niya sa akin. Sa katunayan sobrang gusto nila ako para sa anak nila. Si Marga naman, pinagpatuloy ko ang pagpapaaral sa kanya. Hanggang sa makapagtapos siya ng kursong criminology. Habang lumalaki kasi ang kapatid ko, napapansin ko sa kanya na may pagkatomboy siya. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang malagay siya sa serbisyo, nagkaroon agad siya ng syota. Pero babae. Sa ngayon nasa pangangalaga pa rin naming dalawa ang mga medalyon namin na namana kay Lolo Gardon. Gaya ng payo niya, hindi namin ito inalis sa aming katawan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana'y nagustuhan ninyo. Lubos na gumagalang, Elisa.